Ang pagong akang unggoy. Noong unang panahon, sa isang tahimik na gubat malapit sa ilog, naninirahan ang dalawang magkaibigan. Isang mabilis at malikot na unggoy at isang mabagal ngunit matalinong pagong. Isang maaraw na umaga, habang sila ay nagpapahinga sa tabing ilog, may napansin silang kakaiba. Isang puno ng saging na palutang-lutang sa tubig. Mabilis nila itong hinila papunta sa pampang at nagkasundo silang hatiin ang puno. Kinuha ng unggoy ang bahaging may dahon, samantalang kinuha naman ng pag-ong ang bahaging may ugat. Mabilis na umakyat ang unggoy sa burol at itinanim ang kanyang bahagi sa tuyong lupa. Pero dahil walang ugat, mabilis itong nalanta sa init ng araw. Samantala, ang pag-ong ay maingat na itinanim ang kanyang may ugat na puno malapit sa pampang. Araw-araw niya itong dinidiligan at inaalagaan. Di nagtagal, lumaki ang halaman at namunga ng saging. Nang makita ng unggoy ang hinog at kumpol na mga saging, natukso siya ng sobra. Kaibigang Pagong, ako na ang aakyat para kunin ang mga saging at paghatian natin sila. Pumayag ang pag-ong, pero ang unggoy hindi tumupad sa usapan. Kinain niya ang mga bunga at wala siyang balak ibahagi ang saging sa kaibigan. Sa kanyang pagkalungkot, nag-isip ang pagong na paraan. Naglagay siya ng matutulis na patpat sa paligid ng puno ng saging. At nang bumaba ang unggoy matapos kumain, natapakan niya ang mga tinik. Di nagtagal, nahuli rin ng galit na unggoy ang pag-ong. Paparusahan kita. Dapat ba kitang basagin sa bato, sunugin, o ihagis sa ilog? Mabilis na nakapag-isip ang matalinong pag-ong. Huwag kaibigan, huwag sa ilog. Lulubog at malulunod ako. Ngumiti ang hangal na unggoy. Aha! Kung ganon, sa ilog ihagis kita. At dahil inakala niyang ito ang pinakamabigat na parusa, inihagis ng unggoy ang pag-ong sa malalim na tubig. Sa gulat ng unggoy, lumutang agad ang pag-ong pagkalipas lamang ng ilang sandali. Masayang lumalangoy at gumagalaw sa malinaw na tubig. Tahanan talaga ng pag-ong ang ilog at nakakakilos siya rito nang may ginhawa at tutuwa. Nang maunawaan ng unggoy na siya ay naloko, nalungkot siya ng labis. Pinanood niya ang matalinong pagong na masayang lumalangoy at tumatawa sa kumikislap na ilog. Kaya laging tandaan, ang kasakiman ay nagdudulot ng problema at ang pagpapasensya at matalinong pag-iisip ay palaging maghahatid sa iyo sa tamang landas.